Sa Genesis chapter 20 verse 1 up to 3. So hindi ko muna babasahin yung buong konteksto. Ang buong konteksto natin ay hanggang verse 11. Pero basahin lang natin muna hanggang verse 3 tapos tayo manalangin ng maikling panalangin. Sabi sa Genesis chapter 20 verse 1, "And Abraham journeyed from thence toward the south country, and dwelled between Kadesh and Shur, and sojourned in Gerar. And Abraham said of Sarah his wife, She is my sister, and Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah. But God came to Abimelech in a dream by night, and said to him, Behold, thou art but a dead man, for the woman which thou hast taken, for she is a man's wife." Tayo saglit na manalangin muli. Hallelujah. Ama naming Diyos na banal at dakila. Lord, salamat muli sa araw na ito na pinagkalooban mo kami na makaparito sa gawain, na muli makapakinig na yung mga salita at ikaw ay aming mapapurihan, masamba, Panginoong Diyos. At muli naming dalangin ang iyong pagpapala. At ikaw nawang mangusap sa aming kalagitnaan. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoong Diyos, sa pakikinig. Ano mga balakid ay magawa mo nawang alisin. Tulungan kami na ang mga bagay na ito, kung ito man ay nasa puso't isip namin, ay maiwaksi, Panginoong Diyos. At matanggap nawa namin ng buong buo ang mga pagpapala na yung inihanda para sa amin. Ito ang aming dalangin. Samo. Hinihiling sa iyo lamang at sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. You may be seated, mga kapatid. So, yung topic ko sa umagang ito ay pinamagatan natin na you are just as good as a dead man. So, nasa verse 3 yan, mga kapatid. Ito kasing nasa verse 3 ay KJV. Sabi sa verse 3, Behold, thou art but a dead man. Sabi ng Panginoon kay Haring Abimelech, nang bigyan siya ng panaginip, sabi ito, narito, para kang isang patay na tao. Sapagkat kinuha mo ang babae, at ang babaeng ito ay asawa ng ibang lalaki. So ito ay patungkol kay Abraham, kay Sarah, at kay Haring Abimelech, mga mahal kong kapatid. So mula sa verse 1 hanggang verse 11, ito yung konteksto natin. Basahin ulit natin. Sabi sa verse 1, And Abraham journeyed from thence toward the south country and dwelled between Kadesh and Shur, and sojourned in Gerar. And Abraham said of Sarah his wife, She is my sister, and Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah. But God came to Abimelech in a dream by night, and said to him, Behold, thou art but a dead man, for the woman which thou hast taken, she is a man's wife. But Abimelech had not come near here. And he said, Lord, will thou slay also a righteous nation? Panginoon, iyo bang papatayin, idadamay ang buong bansa, ang buong matuwid na bansa? So alam kasi ni Abimelech kung ano yung mensahe na naroon sa sinabi ng Panginoon sa kanya. Nang sabihin ng Panginoon na, Behold, thou art but a dead man, alam ni Abimelech kung gaano ito kabigat, mga mahal kong kapatid. Kasi sa pagpapatuloy, sabi dito, Panginoon, papatayin mo ba ang isang matuwid na bansa? Sabi sa verse 5, Said he not unto me, She is my sister, and she herself said, He is my brother. And the integrity of my heart and innocency of my hands have I done this. And God said unto him in a dream, Yeah, I know that thou didst this in the integrity of thy heart, for I also withheld thee from sinning against me. Therefore suffered I thee not to touch her. Now therefore restore the man his wife, for he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live.
And if thou restore her not, know thou that thou shalt surely die, thou in all that are in thine. Therefore Abimelech rose early in the morning, and called all his servants, and told all these things in their ears. And the men were sore afraid. Then Abimelech called Abraham and said unto him, What hast thou done unto us? And what have I offended thee, that thou hast brought on me and on my kingdom a great sin? Thou hast done deeds unto me that ought not to be done. And Abimelech said unto Abraham, What sawest thou, that thou hast done this thing? And Abraham said, Because I thought. So, delikado talaga yung kaisipan na hindi sigurado. Baka kasi. Kaya ko to nagawa, kaya ako nagsinungaling, kasi baka patayin mo ako. And Abraham said, Because I thought, surely the fear of God is not in this place, and they will slay me for my wife's sake. So sa mga talatang ito, mga mahal kong kapatid, hanguin natin yung topic natin, You are just as good as a dead man. Pakibalik nga yung title natin, Sir Mary Ann. Yeah. Hindi po yan basta-basta nababanggit, mga mahal kong kapatid. Yan ay parabola. Kasi hindi naman yan literal na sa unang tagpo ay ipinapakitang itong si Abimelech ay patay in natural. Kundi kung hindi niya papakinggan ang sinabi ng Diyos sa kanya sa panaginip, kung hindi siya makikinig sa warning ng Panginoon, then yung pangungusap na yan ay hindi lamang isang parabola, kundi darating sa punto, sa dulong bahagi, na mararanasan talaga niya ang kamatayan physically. Pero napakalawak ng bagay na yan, at yan yung pag-uusapan natin, mga kapatid. So yung konteksto natin, si Abraham ay pumunta sa isang lugar at nanirahan sa Gerar, mga mahal kong kapatid, papunta sila doon. At itong si Abraham at si Sarah ay meron ng usapan. Papunta sila sa kaharian nitong si King Abimelech. At alam natin kung ano nangyari dito. So bago ko magpatuloy, nais ko bumasa ng quote ng propeta. First quote natin. Kasi kahit si Brother Branham, sabi niya, nung unang beses na magbasa siya ng Biblia, napatanong siya. At napaisip bakit pinahintulutan ng Diyos si Abraham na gawin ito. Sa paragraph 49, 1963, sabi dito ng propeta, I wondered sometime when I first read the Bible, why did God let Abraham, that great man, ever stand there and say that Sarah wasn't his wife? And how that he let him stand there and lie about that? And the things that he did, and then how that he ever let Abraham leave the promised land where he told him not to live. So may mga bagay daw pong naiisip itong si Brother Branham, mga mahal kong kapatid. Nung una siyang makabasa ng Biblia, isa sa naiisip niya, bakit pinahintulutan ng Diyos na tumayo si Abraham sa harapan ni Abimelech at magsinungaling? At sabihin na si Sarah ay hindi niya asawa. At isa pa sa iniisip ni Brother Branham, bakit pinayagan niya si Abraham na umalis sa promised land na hindi siya dapat doon naalis? Sabi dito, any Jew that leaves the promised land is backslide. So sino man daw na Hudyo ang umalis sa pangakong lupain, tumalikod sa Diyos. Cause God gave that to them and promised them to stay there. See? And they left it. So he went down into Gerar. Paragraph 50. And then Abimelech
that king down there in the Philistine country fell in love with Sarah and was going to marry her. So itong si Abimelech, mga mahal kong kapatid, itong hari ay nagkagusto kay Sarah na asawa ni Abraham. At na-inlove daw. At papakasalan niya. At ang taong ito, sabi dito, and was a good man, a righteous man. This sound ridiculous, but to make it so real to you, after he had his evening bath and put on his pajamas and said his prayers and went to bed, the Lord appeared to him and said, "You're just as good as a dead man." So dyan yang galing yung title natin. Ganyan yung sabi ng propeta. You're just as good as a dead man. And the man had done nothing. Walang ginawa si Abimelech, mga mahal kong kapatid, pero yan ang pangungusap ng Diyos sa kanya. Ibig sabihin, parang ang tinutukoy ng propeta, walang maling ginawa si Abimelech. Kasi nga, nagsinungaling si Abraham at si Sarah. Sabi diyan, the man had done nothing. See, he was absolutely deceived by both Abraham and Sarah. That's right. He said, "You've got another man's wife." See, I won't hear your prayers no matter how much you pray. You're as good as death. But that man is my prophet. So, gusto kong masalamin natin yung sarili natin dito sa tatlong karakter. Pwedeng si Abraham tayo, pwedeng si Abimelech tayo, pwedeng si Sarah ang mga babae, at si Sarah tayong lahat pag pinag-usapan ng spiritual na kalagayan. Bilang ang iglesia. Si Abraham, sinadya niya ang kanyang pagkakasala. Sinadya niya ang pandaraya. Sinadya niya ang pagsisinungaling. Si Abimelech, hindi niya sinadya ang kanyang pagkakamali. Pero ang hatol ng Diyos, you are as good as dead man. At ang sabi ng Diyos, sabi ng propeta, ang isang tao na nasa kalagayan ni Abimelech na nagkamali ng hindi sinasadya, na hindi niya napansin na nagkamali siya, hindi papakinggan ng Diyos ang kanyang mga dalangin. Baka kasi meron tayong mga pagkakamali na hindi natin alam na nagkakamali tayo. At nangungusap ang Panginoon, andyan ang kanyang mga pagtuturo, pangangaral, pero hindi natin pinapakinggan. At kapag ang isang tao ay nasa ganyang estado, mga mahal kong kapatid, critical po yan. Pag yan ay paabot sa iyo, kapag ang tingin ng Diyos sa iyo, you are just as good as a dead man, yan po ay mapanganib na kalagayan. So another quote. Para lang makita natin, kasi mamaya dadaan natin to sa mga young people. Kahapon lang meron na naman akong in-advise na young people. Puso na naman ang problema. Tingnan nyo, si Abimelech, sabi daw sa unang quote, he fell in love. He fell in love with Sarah. Niloko siya ni Abraham, kinuha niya Sarah, papakasalan niya. Sabi dito, now I can see Abimelech. He thinks, tomorrow I will marry this beautiful Hebrew girl. So kaya naman pala na in love itong si Abimelech dahil napaganda ni Sarah. And she is over in the chambers over there now. And my maids are perfuming here and making her hair pretty. So ang na-imagine ko dyan, kagaya ni Esther, di ba? Nung napili na siya, may mga tauhan na ang hari para si Esther ay handa na. 6 na buwan na preparation para lamang may handa si Esther sa kasalan. Pero ito, automatic, gusto agad mapangasawa ni Haring Abimelech si Sarah at pinapaayusan na, inihahanda na para kinabukasan ay papakasalan na niya. Sabi diyan, now could you imagine an old 90-year-old woman getting fixed up like that to marry a young king? So alam natin na meron ditong hiwaga, di ba? Katatapos lang kasing sunugin dito yung Sodom at Gomorrah, kaya si Abraham
Sa pagtitipo lang naman sa mensahe, foreshadow daw ng glorification. 'Di ba? Ng pagbabago ng katawan na itong si Sarah ay bumata. Yung 90-year-old na babae na si Sarah ay bumata. Sabi niyan, so we find out as they get this beautiful Hebrew girl all picks up, and he takes his bath and lays down and stretches out his feet after saying his prayers and lay down. Said, oh my. So excited na itong si Abimelech na kinabukasan magiging asawa na niya legally itong si Sarah. Now, could you imagine? Ito naman, si Abraham naman. Now, could you imagine Abraham doing a trick like that? A man that would say a thing like that about his wife. Talk about a coward. Abraham did that. And there he is sitting out there now after doing a thing like that. So after na ipagkanulo ni Abraham si Sarah, mga kapatid, parang wala lang kay Abraham. Ini-imagine ko, ano kaya yung ginagawa ni Abraham sa mga panahong ito? Na ganun lang kadali para sa kanya na ibigay ang kanyang asawa. Makinig kayo mabuti. May mga Abraham, marahil sa atin, na kapag may mga pressure sa buhay, ay napakadaling i-give up ang isang bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Na dapat sana ay minamahal at iniingatan. Ipinagkatiwala ng Diyos si Sarah kay Abraham para maging asawa, para maging sariling pag-aari, na dapat niyang ingatan, pahalagahan, protektahan. Pero dahil lamang sa takot at pag-aalala, nagawa niyang i-give up, nagawa niyang iwanan, ibigay, talikuran. Isang bagay na mahalaga sa kanya na bigay ng Diyos, pero kanyang i-give up. At sabi ng propeta, itong si Abraham ay isang duwag. Walang paninindigan. 180. Sabi Abimelech, kasi nga sabi ko, tatlo yung karakter dito. And Abimelech that night, the Lord appeared to him in a dream and said, you are just as good as a dead man. You've got another man's wife. Okay. Para matapos natin, dire-diretsuhin ko muna. According to Google, mga kapatid, humingi ako ng tulong kay Google. Sabi ko, Google, alam mo ba kung ano ibig sabihin ng, pwede bang palawakin ang salitang, ang pangungusap na, you are just as good as dead men? Yeah, may sagot siya. At marahil ito rin yung sinundan ng propeta dati, dahil ito pala ay isang figure of speech, mga kapatid. Sabi sa Google Dictionary, the phrase, you are just as good as dead man. So gusto ko kasing isama to para mas maintindihan natin sa mas mababaw. Ano bang ibig sabihin nito? Sabi ng Google Dictionary, the phrase, you are just as good as a dead man, is a figure of speech. It is used to express that someone is in a very bad situation. That someone is in a very bad situation. And their future are extremely poor. Essentially implying they are as good as dead in terms of their chances of success or survival. It doesn't mean that the person is literally dead, but their situation is terrible and hopeless. This represents the worst possible outcome or a state of a complete failure. The phrase is often used in contexts where someone has made a serious mistake, facing severe consequences, or is in
a hopeless situation. For example, sabi ni Google Dictionary, for example, in the Bible, God tells Abimelech he is but a dead man for taking Sarah, who was Abraham's wife. While Abimelech was still alive, he was in a precarious position. Nasa isa siyang mapanganib na posisyon because of his action. So, ang ibig sabihin pala nito, mga mahal kong kapatid, yung title natin, yung topic natin, na you're just as good as a dead man, hindi ka man totally pang mamamatay sa physical, pero pwedeng humantong ang isang tao na nagkamali sa paningin ng Diyos, na hindi itinama. Pero habang nandun ka sa sitwasyon na yon, habang hindi mo itinatama ang pagkakamali na sinabi ng Diyos na mali ang ginawa mo, sinadya mo man o hindi sinasadya, parehas nagkamali si Abraham at si Abimelech at si Sarah. Si Sarah nadamay lang. Si Abraham, sinadya niya ang kanyang pagkakamali. Si Abimelech, hindi niya namalayan na nagkamali siya. Pero ang paningin ng Diyos, mali pa rin yung kanyang ginawa. At ngayon, nangusap ang Panginoon sa kanya sa panaginip. Sabi ng Panginoon kay Abimelech, ikaw ay parang isang patay na ngayon. Isang mabuting patay na ngayon. You are just as good. May mga taong like they are good in terms of, sabihin natin, sa mga bagay na kanilang ginagawa, pero sa paningin ng Diyos, sila pala ay patay. Yung isang mag-aaral na magaling sa school, laging nasasabihan ng guro, very good. Pero wala sa gawain. Di ba? Walang naitutulong sa bahay. You're doing good somewhere. Pero sa paningin ng Diyos, you are not good. You are like a dead man. Ang isang taong hiwalay sa Diyos, hiwalay sa gawain, backslidden, patay sa paningin ng Diyos. You are just as good as a dead man. So pwede palang may mga taong tila ba ang kanilang ginagawa ay mabuti. Di ba? Kagaya ng ginawa ni Abimelech, pinatuloy si Abraham sa kanyang kaharian. Hindi niya sinasadyang magkamali, pero sa paningin ng Diyos, mali ang kanyang ginawa, kaya naman ang Diyos nangusap sa kanya. Indirect, through dreams. Pwedeng hindi maniwala si Abimelech, mga mahal kong kapatid. Pwede siyang mag-refuse. Na-inlove siya kay Sarah na napakaganda. Puso. Lord, hindi. Nahulog na ako masyado. But you are just as good as dead man. Panginoon, handa ko siyang pakasalan. Hindi nga, hindi pwede. Sinasabi na ng Panginoon, hindi pwede. Sinasabi na ng salita ng Diyos, huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya. Sige, ipatuloy mo. You're just as good as a dead man. Ano sinabi ng Google, mga mahal kong kapatid? Para lang pababawin yung ipinapahayag sa atin. Kung ano yung nasa figure of speech na ito. Matalinghagang pangungusap, ang isang tao ay nasa isang napakasamang sitwasyon. Danger. Nasa isang mapanghanib na kalagayan. Nang sabi ng Biblia, hindi lamang si Abimelech ang nasa bingit ng kamatayan at ng kapahamakan, kundi ang kanyang buong kaharian. Kaya alam nyo ba, automatic pagkatapos ng panaginip, lahat ng kababaihan doon sa sambayanan ni Abimelech ay sinarhan ng Diyos ang bahay bata. That is a curse. Sumpa. At ang lupain ng kaharian na pinangungunahan
ni Abimelech, mga mahal kong kapatid, ang lupain ay magiging barren. Babagsak ang kaharian ni Abimelech dahil lamang sa isang hindi sinasadyang pagkakamali na hindi namalayan, pero ngayon ipinaalam ng Diyos sa kanya. Nakakaintindihan ba tayo, mga kapatid? So na in love sa Abimelech kay Sarah. At itong si Sarah at si Abraham ay nagsinungaling. Nilinlang nila. Itong si Abimelech, sinabi ni Abraham na, sige, kunin mo. Sa'yo na yan. Kapatid ko lang naman yan. Pero sa paningin ng Diyos, yung ginawang ito ni Abraham at ni Abimelech, mga mahal kong kapatid, ay parihas na sila ay nasa masama ng sitwasyon. So unahin natin sa Abimelech, ilang mga key points. Number 1, take note nyo, Abimelech, hindi niya sinasadyang magkamali. Hindi niya sinasadyang kunin ang asawa ng iba. Na-in-love siya kay Sarah. At si Sarah ay pag-aari ni Abraham, mga mahal kong kapatid, na kinuha ni Abimelech. At nang ginawa ito ni Abimelech, sabi ng Panginoon, you are just as good as dead man, Abimelech. You are doomed. Pag ipinagpatuloy mo yan, mapapahamak ka, babagsak ang iyong kaharian, masusumpa ka, ang iyong asawa at mga anak, ang iyong buong sambayanan, ang buong kaharian. Ang kagandahan, nakinig si Abimelech sa Diyos. Hallelujah. Praise God to that. Nakinig si Abimelech sa Diyos. Take note for that, isulat niyo. Nakinig si Abimelech sa Diyos. Kaya yung pangitain sa panaginip, yung pangungusap ng Panginoon na sinabi na, you're doomed, Abimelech. You are in danger. Nasa isang masama kang sitwasyon. Kung ipagpapatuloy mo, pero thank God, si Abimelech ay nakinig sa Diyos. At kung i-relate natin ang ating sarili kay Abimelech, mga mahal kong kapatid, sometimes we commit mistake unaware. We're doing things na akala natin maganda, mabuti, pero sa paningin pala ng Diyos ay hindi. At pwede siyang mangusap ng direkta sa iyong puso. Kagaya na napakinggan natin sa pagtuturo ni Brother Jeric. At pwede siyang mangusap sa pamamagitan ng propeta na meron tayo. At pwede siyang mangusap sa pamamagitan ng fivefold ministry. So alam ko, pwedeng marami sa atin nagkakamali ng hindi sinasadya. Yung mga kapatid tayo dito, kagaya ni Brother Onyok, na feel in love sa unbeliever. Yeah, Brother Onyok. Sila Brother Wilson, sila Brother JR ng mga panahong nakalipas. O kaya naman may mga nakagawa ng ibang mga pagkakamali na hindi sinasadya. Pero nangusap ang Diyos. Diba? Ngayon, kung pinatagal natin bago natin sinunod yung pangungusap niya, na tila ba sinasabi ng Panginoon, mali ang ginawa mo. Mali ang kalagayan mo. At kapag hindi natin pinakinggan at itinama kaagad ang sinasabi ng Diyos sa atin, may curse diyan. May sumpa. May mapapahamak. Pwede ang asawa ay maging barren. Pwede ang anak ay mayroong diferensya. I'm sorry to say that, Brother Wilson. Alam ko, pinagsisisihan nyo yung mga nakaraang pagkakamali. At hindi na yan lingid. Hindi yan lingid sa atin. Ano yung situation yun ni Sir Lalaine dati?
Kami nga ni Matit, may mga pagkakamali din kami. Nung magkakaanak siya ng panganay, may takot sa puso ko. Kaya grabe yung dalangin ko sa Diyos. May takot sa puso ko na baka yung sumpa mapunta sa panganay naming anak. At thank God, wala namang problema sa kanilang pisikal, pero may takot pa rin sa puso ko na baka yung ugali nila, pag lumaki sila, masama ang kanilang magiging kalagayan. So there is always fear in my heart na lagi ako idudulog sa Panginoon, Lord, ipatawad mo yung mga mali kong nagawa dati. Sa mensahe kasi bawal eh. Ang magsabi ka lang ng I love you, ang manligaw ka, nagsabi ka ng I love you, sinagot ka ng I love you, kasal na kayo. Sa paningin ng Diyos, according to the message. Kaya nga si Matit, ilang beses kaming muntik maghiwalay niyan. Sa loob ng 2 years na boyfriend-girlfriend situationship or relationship, ilang beses kaming muntik maghiwalay na yan. Ugali niya, ugali ko. Pero hindi ko magawang hiwalayan. Alam niyo kung bakit? May mensahe. Kaya hindi lang puso yung pinairal. Actually, hindi talaga puso yung umiiral. Salita ng Diyos at mensahe. Kaya nga ang pag-ibig, it's not only an emotions. Pag emosyon lang ang dahilan ng pag-ibig, talagang maghihiwalay kayo tapos mamaya-maya, may asawa ka na naman. Kasi nga umibig ka na naman. Hiwalayan mo na naman, maya-maya, tumibok na naman yung puso mo, may asawa ka na naman. Love is a commitment in decision. It's not emotion. Bagamat ang emosyon ay nandiyan, pero ang emosyon, ang puso ay madaya according to Jeremiah. Kaya nga dapat, by revelation. Dapat meron kang salita ng Diyos. Dapat meron kang mensahe. At kapag ang isang tao nagkamali ng hindi sinasadya at ikaw ay hirang at pinili ng Diyos, ang Panginoon ay mangungusap kaagad sa iyo. So yan, hindi rin yan sinasadya. Pero pangalawang bisis na sinasadya na marahil. Kung hindi pa rin sinasadya, siguro latansing sa susunod, pag umakyat ka, i-turn off mo yung yung ring niyan. Kapag ang isang kapatid nagkamali ng hindi sinasadya, ang Panginoon mangungusap. Imposibleng hindi siya mangusap sa iyo. Kung ikaw ay hirang ng Diyos, kung ikaw ay pinili ng Diyos, hallelujah, sa bawat pagkakamali na magagawa mo, sinasadya man o hindi sinadya, ang Panginoon ay magpapaabot ng mensahe sa iyo. Narinig nyo? Ang isang hirang ng Diyos, hallelujah, kapag yan nakagawa ng pagkakamali, sinadya man o hindi sinasadya, laging ang Diyos magpapadala ng mensahe para balaan ka. That you are just as good as a dead man. You are in a very terrible situation. Hari si Abimelech, makapangyarihan, pwede niyang hindi pakinggan ng Diyos. Magpapatuloy akong maging hari. Hari ako. Gagawin ko kung ano yung gusto ko. Mahal ko si Sarah. Nagustuhan ko si Sarah. Handa akong ipaglaban si Sarah hanggang kamatayan. Maling kamatayan na yon. Maling paninindigan na yon. Pero ganyan talaga yung pag-ibig. Handang ipaglaban hanggang kamatayan. Pero pag yan ay in a wrong way, mamamatay ka talaga. Mahihiwalay ka sa gawain. Pag hindi mo yan ikinonfess, hindi mo iningi ng tawad sa Diyos, mahihiwalay ka. Pwede siyang mga tuwiran, mga mahal kong kapatid. Pwede siyang hindi makinig o maniwala sa panaginip na kanyang napanaginipan. At ipagpatuloy niya yung kanyang nadarama sa kanyang puso. Hari siya.
Mayaman na siya. Mapera na siya. May kastilyo, may lupain, may kaharian. Pero ang tingin ng Diyos, you are doomed. You are doomed. You are in danger. Mapera na yon. Hindi na niya kailangan mag-aral, hindi na kailangan magpakasipag, magtrabaho. May kapangyarihan na siya, malakas na siya, may impluwensya na siya. Pero sa paningin ng Diyos, hindi sinasadyang pagkakamali. You are doomed, Abimelech. Mayaman na siya, may pera siya. Pero nakinig sa Diyos. Kumusta yung nag-aaral pa lang? Mga kabataan. Kumusta yung mga nakagraduate pero wala pang regular na trabaho? Na mag-aasawa pa lang na wala pang pamilya? Kung hindi mo man sinadya ang pagkakamali mo, kung tumibok ang puso mo nang hindi sinasadya, pero sinasabi ng Diyos, mali ang ginawa mo, you're doomed! Makinig ka. Ang future mo nasa panganib na. Hindi, mag-aaral ako. Magtatrabaho ako. Sige, magtrabaho ka, magpakapagod ka. Hanggang sa iyong katawan, mauwi sa alabok ng lupa na walang nakuhang anuman. You're doomed! You're in danger! You are just as good as a dead man. Kapag ang isang tao hiwalay sa Diyos, kapag ang isang tao patay sa paningin ng Diyos, wala kang buhay. Wala ang totoong pagpapala. But thank God, si Abimelech, sa yaman at kapangyarihan na meron siya, nagawan niyang magpakumbaba. Isuko ang kanyang puso at isip para lamang sa salita ng Diyos na dumating sa kanya. Sapagkat meron siyang takot, he's doomed. Paano kung hindi siya nakinig sa Diyos? Hindi lamang siya ang nasa panganib. Lahat ng kanyang pamilya, sambayanan, buong kaharian ay nasa panganib. Ang bilis ng oras, mga kapatid. Tungo tayo kay Abraham. Si Abraham, sinadya ang pagkakamali. Sino tayo? Si Abimelech, na malimit magkamali nang hindi sinasadya? O si Abraham, na sinadya ang pagkakamali? Kuya Ryan, parehas. Nagsinungaling, natakot, sabi ng propeta, naduwag. Napakadali para sa kanya na ibigay ang kanyang asawa. Napilitang magsinungaling. Napilitang iwanan ang kanyang asawa at ibigay sa iba. Dahil sa takot, sa pag-aalala na baka siya'y patayin sa lugar na yon ng Gerar. Pero salamat pa rin sa biyaya ng Diyos. Nakinig din si Abraham. Pero tingnan nyo, makinig kayo mabuti. Ito na. Sino ang nagpaabot ng mensahe kay Abraham? Hindi po ang Diyos, hindi po ang propeta, hindi ang fivefold ministry, si Abimelech. Kaya nga pang-apat, pwedeng mangusap ang Diyos, lalong-lalo sa mga ministro, at sa lahat sa atin, true, by like of Abimelech. Who is Abimelech? Hindi naman propeta si Abimelech. Hindi siya pastor. Hindi rin siya ang Diyos. Tagalabas. Sa Palestine.
At paano kinausap ni Abimelech si Abraham, mga kapatid? God rebuked Abraham through Abimelech. At pwede ring magmataas ang propeta. Pwede ring hindi pakinggan ni Abraham si Abimelech at sabihin na, paano mangungusap ang Diyos sa iyo? Kaya nga ibinigay ko sa iyo ang asawa ko kasi alam kong hindi kayo mga mananampalataya. Walang takot. Walang Diyos sa lugar na ito ng Gerar. Rini-rebuke ngayon ni Abimelech si Abraham, anong ginawa mo sa akin? Ipinaalam ni Abimelech ang nangyari sa lahat ng tao sa kanyang kaharian. Sa kanyang mga pinamumunuan, ipinaalam niya pagkagising niya ng umaga. Sabi na merong nangyari. Nalinlang tayo. Niloko ko ng isang tao. Merong scammer na nakapasok, merong sinungaling na nakapasok, mandurogas, manluloko. Pero propeta daw. Propeta daw. Tingnan niya, mga kapatid. Kung ako kay Abimelech, meron pa bang integrity si Abraham? Yang sabi ng Diyos kay Abimelech, isuli mo ang kanyang asawa at ipagpipray ka niya. Dahil kung hindi ka ipagpipray ng propeta ko, mapapahamak ka, Abimelech. Ang magpipray sa akin, yung propeta na sinungaling. Kaya kapag ang isang pastor nagkamali, mawawala yung respeto ng mga tao. Pero kung tinawag yan ng Diyos, propeta yan, pastor yan ng Diyos. Kaya minsan natatrap tayo sa mga weaknesses at mga pagkakamali din ng mga lingkod ng Diyos. Propeta like Brother Branham, nagkamali siya. Pero bahala ang Diyos sa kanya. Propeta siya. Kung hindi natin paniniwalaan si Brother Branham, may problema tayo. Nangusap ang Diyos kay Abimelech at ngayon nire-rebuke na Abimelech si Abraham. Ano tong ginawa mo sa akin? Bakit mo ko niloko? Ang kagandahan ulit. Kahit hindi pastor si Abimelech, kahit hindi propeta si Abimelech, nang sabihin ni Abimelech sa kanya, ang Diyos nangusap sa akin. Mali ang ginawa mo, Abraham. Bakit ginawa mong isang bagay na dapat hindi mo ginawa? Salamat sapagkat ang response si Abraham, sapagkat natakot ako. Nagawa ko ang bagay na ito, umamin agad siya. Umamin agad siya. Hindi na yung gumawa pa ng mga alibahay, iningatan pa yung sarili, ayaw mapahiya, di ba? Nang kumprontahin siya, nang i-rebuke siya ng isang taong hindi pastor, hindi propeta, pero may salita ng katotohanan. May salita ng katotohanan na magpapalaya sa ginawa ni Abraham. Hindi makareact si Abraham, hindi siya makadeny sapagkat alam niya na yung sinasabi ni Abimelech ay totoo. Salamat, may mabuting puso pa rin si Abraham, mga mahal kong kapatid. Ano sabi ni Abraham? Nagkamali ako. Iniisip ko kasi na walang Diyos ang lugar na to, at kapag nalaman ninyo na asawa ko siya, kukunin yung asawa ko, papatayin ninyo ako. So pwede may mga Abraham dito. So mamaya pa yung mga ibang mga mensahe, mga kapatid. So ibinibigay pa lang natin yung karakter. Pangatlo, si Sarah. Si Sarah, hindi nagreklamo. Si Sarah, hindi nagalit. My goodness.
Sumunod pa rin kay Abraham. Sabi ni Abraham kay Sarah, Sarah, magsisinungaling tayo. Sabihin mo sa hari, kapatid lang kita. Sinabi pa ni Sarah, wala kang kwentang asawa, bakit ginagawa mo yan? Kalokohan yan. Narinig niyo bang nagreklamo si Sarah? Nagpasakop pa rin si Sarah. Tingnan natin kung ano sinasabi ni Pedro, mga kapatid. 1 Peter chapter 3, verse 1. Bigyan natin ng background ng scripture itong si Sarah. Likewise, Tagalogin nga natin, gayon din naman kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sari-sariling asawa, upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng kanya-kanyang asawang babae. Hanggang verse 7 tayo. Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mainhin na may takot, nahuwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng pagpapayas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng maringal na damit, kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan, ng spiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Sapagkat ng unang panahon ay ganito naman nagsigayak ang mga babaeng banal na nagsiasa sa Diyos, na pasakop sa kanya-kanyang asawa, na gaya ni Sarah na tumalima kay Abraham. Wala nang alam to si Pedro. Di ba? O may alam si Pedro na alam niya na si Sarah, di talaga nagreklamo. Ang record ni Pedro, tumalima si Sarah sa lahat ng pagkakataon at panahon. Di pinapakita yung authority ni Abraham sa kanya bilang ulo ng tahanan. Sabi yan na gaya ni Sarah na tumalima kay Abraham na kanyang tinawag na Panginoon. Na kayo ang mga anak niya ngayon. Na kayo ang mga anak niya ngayon kung nagsisigawa kayo ng mabuti. At di kayo nangatatakot sa anumang kasindakan. Gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayo, kayong kasama ng inyong asawa, ayon sa pagkakilala na pakundanganan ng babae na gaya ng marupok na sisidlan. Yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Yan po ang nirecord ni Apostol Pedro kay Sarah at kay Abraham, mga kapatid. Lalo kay Sarah. Mamaya maintindihan natin ano ang epekto ng ginawa ni Sarah na pagpapasakop. Nagpasakop siya, hindi siya nagalit. Kaya nga habang binubulay ko ito, mga kapatid, di ba, mas lumawak yung imahinasyon ko sa kwento ng buhay ni Sarah at ni Abraham sa panahong ito. Nung ginawa yun ni Abraham, ano kaya yung naisip niya na? Napakadali para sa kanya na iwanan doon ang kanyang asawa. Kinuha na Abimelech at ngayon inihahanda na para pakasalan. Nagpasakop si Sarah, mga kapatid, at kinilala ang pagiging pangulo, pagiging ulo ni Abraham sa kanya. So isa-isahin natin ang mga bagay na mahalaga dito. Nang si Abimelech ay magpahayag, mga mahal kong kapatid. So hindi ko na po babasahin yung mga bersikulo sa Genesis chapter 20, verse 1 to 11. In summary na lang, nang si Abimelech, nang bigyan siya ng Panginoon ng panaginip at sinabi ng Panginoon na mali ang iyong ginawa, then nag-confess siya. Sinabi lang naman niya kung ano yung kaniyang ginawa. Then nangusap ang Panginoon sa kanya kung ano yung dapat niyang gawin at kanyang ginawa, mga mahal kong kapatid.
Isinauli ni Abimelech si Sarah kay Abraham. Alin ang pinili niya? Yung pusong tumibok para kay Sarah o ang salita ng Diyos? Come on, young people. To all of you, to all of us. Alin ang mas matimbang? Yung pusong may nagustuhan, naibigan, yung mata na mayroong nakitaan na kagandahan, o ang salita ng Diyos na nagsasabi sa iyo, mali ang iyong ginawa. Buhay ka pa, napakasipag mong mag-aral, napakasipag mong magtrabaho, pero walang mangyayari sa unahan. Mapapahamak ka. Yung kaharian babagsak. Yung pag-aaral, pwedeng hindi may pagpatuloy yung pag-aaral. Yung pagtatrabaho, hindi mariregular. Hanggang diyan ka na lang. Pero nang makinig sa Abimelech, mga mahal kong kapatid, nang mas pinili niya ang salita ng Diyos, lalo siyang pinaginhawa ng Panginoon. At nang si Abraham naman ay i-rebuke ni Abimelech. So sino to sa Abimelech, mga mahal kong kapatid? Alam niyo ako, personal ko mismong karanasan. Kaya, kumbaga sa bagay na ito na aking ipapahayag sa inyo, confident ako. Sapagkat ito'y karanasan ko na may mga tao sa labas, mga pastor sa denominations, kahit nga babae. May mga pastor, inis na inis ako sa kanila. Totoo. Pag nakakakita ako ng mga pastor sa TikTok, sa YouTube, na ang gaganda ng mga pangungusap ng salita, naiinis ako sa babae. Pero doon sa salita ng Diyos, amin ako. Inis na inis ako sa babae sapagkat hindi ganun ang plano ng Diyos na babae ang magpastora, pero ang galing niyang magturo. Pero yung salita ng Diyos, yung mensahe, may tama sa puso ko. Di ba? Ano sabi ng propeta? Sabi ng prophet, kahit nga daw sa basurahan, mga mahal kong kapatid, pag meron siyang nakitang papel doon na nakasulat, God is good, mag-aamin siya. May nabasa siya doon sa pader. There is, with God, nothing is impossible. Amen. Kahit adik pa yan, yung damit ng adik, merong nakalagay doon sa damit ng adik, God is good. O kaya naman, doon sa damit ng adik, nasusundan mo yung adik doon sa likod niya. Sabi doon sa damit ng adik, you are a liar! Ikaw ang nakabasa. You are a liar. You are a liar, sabi nung damit. Pero nabasa mo. Paano pa kung marinig mo mismo na sinasabi ng tao? Isang paraan yan ng Diyos ang pagpapaabot ng mensahe. At itong si Abimelech, mga mahal kong kapatid, pwede natin itong una ilugar sa mga taong nasa labas. Katoliko. Sasabihin ng katoliko mong kapitbahay, pasiresimba pa man ka, arog kito na ugali mo. Totoo. Sabi ni Mayor, ika, Kristiyano pala ni ka, pastor pa man ni ka. Pag magmaniyo ka, kamo ka sa diri ka tinampo. Tada mo supog. Obispo pa man ni ka. Paano kin makatubang mo si Marcos? May pabisto pa ka, propeta ko. Saan so lisensya mo? Propeta ka, di ka lisensya. Paano kung sabihin namang Diyos, pero ipangadji ko ka, Marcos. Pag di ko ka ipangadji, mapapamakik ka. See? Nabayad ninyo, kinuno sa mensahe, mga kapatid?
So pwedeng mangusap siya mang Diyos sa mga tawo na dirita inaasahan na migpaabot ka na to sa mensahe na marirebuke mismo kita. Stranger. Pero pwede man na pamilya. Pwedeng family mo, pwedeng friends. They are unbeliever, but they are your family. They are your friends. Isa'y kaninyo sa dinasabihan na sa nag-abanawan ito buhok mo, pero ito ugali mo. Di ba? Sige pa man na pamado-bado mo sa araw kito ng bado, pero ito ugali mo. Sayang basang kito pagsusupong mo sa mga bistid ang araw kiton. Sayang basang ka pagsisiresimba mo, tapos araw masang kito na ugali mo. Kaya nga ako si Ryan, sinasabayan ko, Ryan, pasensya na ka, di ako makasimba sa itong kanita. Pag nabayad ko, lagon ka to sa dutop. Mas maripan siya, sa katolik ko. Di ako problema. Kaysa man makaiba ko tutawad to sa tukanin mo. Pero ang bis na ako nasabihan sa araw ka. Dahil gusto ko yung tanang magsimbahan to kanin mo. I hope nasusundan nyo, mga mahal kong kapatid. Nang i-rebuke ng Panginoon si Abraham sa pamamagitan ni Abimelech, stranger. Kaya sa mga ministro, sa mga manggagawa, kita na mga gurang, mga kapatid, ang mga simpleng mga tao, pwedeng mangusap ka na to. Ako, karanasan ko yan mismo. Karanasan ko yan mismo na may mga taong marirealize ko na nagkamali ako dahil sa mga taong ito. Kahit nga yung mga kapatiran, yung mga simpleng mga mananampalataya. At kapag nalaman ko na nagkamali ako, ipinamukha sa akin na mali yung ginawa ko, sinasadya man o hindi sinasadya, then thank God. Binigyan tayo ng Panginoon ng puso na mayroong pagpapakumbaba at pagsisisi. At marunong makinig sa Kanya. Nagpatuloy ang gawain sa loob ng maraming mga taon dahil marunong makinig. Kaya nga yung paksa ni Brother Jeric, di ba, halos magkatugma. Kung si Brother Ryan hindi marunong makinig sa Diyos, mga mahal kong kapatid, wala tayo dito. 2011, tinakasan ko ang gawain. Di ba? Pero ang Panginoon, nangusap. Sa iba't ibang paraan, ang Diyos nangungusap. Kaya sa mga kapatid na nasa pagkakamali, sinadya man ninyo o hindi sinasadyang mga pagkakamali. Kapag hindi nyo pinakinggan ang salita ng Diyos at hindi nyo itinama, you are doomed. You are just as good as a dead man. Buhay ka pa, pero hinatulan na ng Diyos kung ano yung magiging future mo. Kung magpapatuloy ka diyan. Your kingdom will fall. Pangalan mo, pamilya mo, kaharian mo, posisyon mo. Pag pinili mo ang sarili mo, pag pinili mo yung ginugusto mo, kasi nakausap ko kahapon, mag-isip-isip ka. You are doomed. Yung kinausap ko 3 weeks ago or 1 month ago, you're doomed! Yung kinausap ko 2 months ago, you're doomed! 5, 6, 10 na yata yung kinausap ko. Pag hindi kayo nakinig, you're doomed. You are just as good as a dead man. Pag nagpatuloy kayo na hindi itinama ang inyong pagkakamali, you're doomed. I-relate natin itong si Sarah, mga kapatid. Ano dapat ang ginagawa ni Abraham sa kanyang asawa?
Love your wife. Di ba? Mahalin mo ang iyong asawa. Don't give up on here. Dapat mahal ni Abraham ang kanyang asawa. Si Sarah ay pinagkatiwala ng Diyos sa kanya. Si Sarah ay representante ng isang bagay na mahalaga sa Diyos na ipinagkatiwala kay Abraham. Ano nga bang ibig sabihin ng pangalang Sarai? Sarah, mga kapatid? Prinsesa. Sa paningin ng Diyos, itong si Sarah ay prinsesa niya. Precious. Kagaya ito ng perlas. Sa talinghaga ng Panginoon, ang perlas ay huwag niyong ibibigay sa mga baboy. Sapagkat hindi yan papahalagaan, yuyurakan yan. Si Sarah ay kumakatawan sa isang bagay na mahalaga sa paningin ng Diyos. Sumasalamin sa isang bagay na pag-aari ng Diyos na ipinagkatiwala kay Abraham. Pero napakadali para kay Abraham na i-give up yung ibinigay ng Diyos sa kanya. Ang kagandahan, when the Lord rebuked Abraham, he heard. Palawakin natin ng kaunti ang bagay na ito, mga mahal kong kapatid. Love your wife. Sino nga ba si Sarah? Pag-aari ng Diyos. Regalo ng Diyos. Bigay ng Diyos. Pinagkatiwala ng Diyos. Sa mga may asawa na, ang asawa ninyo ay ibinigay ng Diyos sa inyo. Pahalagahan nyo sila, protektahan nyo sila kahit not emotionally. Kasi ang emosyon ng puso nawawala yan. Babalik, mawawala, babalik, mawawala. Minsan ang laman yan galit, tampo, inis. Pero dapat ang nasa puso ng tao, salita ng Diyos. Hindi emosyon. Dahil kung ang salita ng Diyos nasa puso mo, ang asawang lalaki, hindi niya basta-basta i-give up ang kanyang asawang babae. Ang asawang babae naman, pagpapasakop siya sa kanyang asawang lalaki. Bigay ng Diyos si Sarah kay Abraham. Ipinagkatiwala. Kaya kung i-spiritual natin to, mga mahal kong kapatid, sa mga wala pang asawa, at kahit sa may mga asawa na, dalhin natin sa spiritual, hindi lamang yung asawang babae natin ang ibinigay ng Diyos sa atin. Binigyan tayo ng Diyos ang mga anak, binigyan tayo ng Diyos ng trabaho, binigyan tayo ng Diyos ng talento, binigyan tayo ng Diyos ng kaloob, binigyan tayo ng Diyos ng ministry. Amen? Binigyan tayo ng Diyos ng simbahan, na asawa ng Panginoon, na nobya niya. Binigyan tayo ng Panginoon ng fellowship. Binigyan tayo ng Diyos ng gawain. Ibinigay niya sa atin ang kanyang salita. Ibinigay ng Diyos ang kanyang mensahe sa atin. Anong dapat nating gawin? Mahalin. Binigyan kayo ng Diyos ng pastor. Binigyan kayo ng Diyos ng mga manggagawa. Binigyan kayo ng Diyos ng mga kapatiran. Hindi nyo sila asawa, pero mahalaga sila sa Diyos at bigay sila ng Diyos sa inyo. Minsan, dahil sa takot, sa mga pangangailangan, sa mga pag-aalala, dahil sa alalahanin sa buhay na ito, napakadali para sa atin ang i-give up, ang iwan, ang bagay na binigay ng Diyos sa atin. Napakadali para sa atin na i-give up, i-put away, talikuran, iwanan. Dahil lamang sa takot, hindi nga sa kamatayan eh. Dahil sa takot, sa kawalan at sa pangangailangan. Pero dapat alam natin kung sino yung mahal natin, mga mahal kong kapatid. Sa mga may asawa, hindi lamang asawa ang mahal ninyo.
Dapat ang pinakamahal natin ang gawain ng Diyos. Si Sarah ay sumisimbolo ng simbahan. Amen. Si Sarah ay sumisimbolo. Sabi sa Biblia, ang babae ay laging tumitipo sa iglesia ng Panginoong Diyos. At si Abraham ay tumitipo sa lingkod ng Panginoon. Alam ni Sarah na nagkamali si Abraham, pero buo pa rin ang kanyang respeto. Nakinig pa rin si Sarah sa kanyang asawa. Nandiyan pa ba kayo? Nang isauli ni Abimelech si Sarah. Hindi sinabi ni Sarah, ayaw ko nang bumalik dyan. Ang daming kalokohan na yan ni Abraham. Sabi niya, 1977, magra-rapture na. Oo, di naman thus is the Lord yung sinabi niya. Ang sabi lang naman niya, baka 1977, yayaman na kami, giginhawa na kami. Pero hindi nangyari. Sabi ni pastor, pag nag-tithes ako, pagpapalain ako, 10 taon na ako nagtithes. Hanggang ngayon, mahirap pa rin ako. Dati may tithes. Nag-tithes naman ako. Nung inalis yung tithes, nag-pledge naman ako. Nung ibalik yung tithes, ilang buwan na ako nag-tithes. Ba't ganito pa rin ako? Baka hindi problema yung tithes, yung problema mo. Dahil ang pagpapala, hindi lang naman nasusukat sa tithes. Kung babalikan nga natin yung pag-aaral natin, mga kapatid, ang tithes ang pinakamababang uri ng pagbibigay. Naalala niyo ba? Nagtatides ka nga. Hindi ka naman tumutulong sa pamilya mo. Nagtatides ka nga. Hindi ka naman nagigiving. Nagtatides ka nga. Hindi ka naman sumusuport sa mga pangangailangan pag may mga ambagan. May problema pa rin sa puso mo. Si Brother Ryan nagkamali. May mga pinatupad tayo mga church order. Pero salamat. Ilan sa mga manggagawang kasama natin, the respect is there. And you also. Pero di ko alam sa iba. Minsan iniisip ko yan eh. Nung hindi ko pa ito pinag-aaralan, itong topic na to, at hindi ko pa ito nakita, minsan napag-iisip ko, puti ka ko, hindi nawala yung tiwala ng mga kapatid sa akin. At sabihin nila, wala na. Daming pangaral ni Brother Ryan na hindi naman naging totoo. Pero paano kung lingkod ako ng Diyos? Meron bang nag-iisip dyan? Nabawasan na yung respeto kay Brother Ryan? Sa mga manggagawa na meron dito, pag tumatayo, hindi buo yung inyong atensyon at pakikinig dahil iniisip nyo na ganyan lang yan? Pag yan, lingkod ng Diyos, sila ang kailangan nyo. Sabi pa ni Brother Jeric, binasa yung episo kanina, sila ang magpapatibay sa inyo, sila ang magpapasakdal sa inyo. Kasabi ng Panginoon kay Abimelech, Abimelech, pag hindi mo isinuli si Sarah kay Abraham na propeta ko, hindi kanya may papanalangin at mapapahamak ka. You're doomed, Abimelech. At itong si Sarah, kung wala namang pagpapasakop sa salita ng Diyos, pwedeng sabihin ni Sarah, ayoko nang bumalik kay Abraham. Ayoko na. Baka sa susunod, magkamali na naman. Gusto ko na sanang magturo na naman. Mga kapatid, next year, 2026 na. Doon sa group namin at ilang mga pastor, sabi nila, hindi kaya. Nasa 2026, sabi doon, 1906, plus 120, sa panahon ni Noah, nagbigay ng 120 years, 1906 plus 120, 2026. It could be. Sabi ni pastor na ganito ng end time, sabi ni pastor na ganito ng end time na nag-aaral, at sabi ko, parang gusto ko na ulit magturo.
Ipaalala ko lang kung ano yung tinuro ko dati. At least parehas kami nang nakikita. Ang Panginoon napako 33 AD. Every 2,000 years meron nangyayari. 33 plus 2,000, 2,033. Merong 7 years na natitira para sa Israel. 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27. 2027 hanggang 2033 para sa Israel. Okay, magdala. Hindi naman yung prophecy. Pero paano? Di ba sabi nga, walang nawawala sa taong naghahanda. Nais kong bumasa ng quote, mga kapatid. Ang dami kong quote dito, pero hindi ko na babasahin lahat. Ito na lang tayo. Dito tayo sa Ramirez sa You Stay Right in Your Church. (1963) You stay right in your church. Pakibilisan, wala na akong oras. Yeah. Sabi ni Brother Branham, don't leave your church. Iniwanan ni Abraham si Sarah. Siguro, nung makausap siya Abimelech, nagustuhan na Abimelech si Sarah, kinuha. Hanggang doon na lang. Kung saan man yun nangyari. Kinuha si Sarah na tinitingnan ni Abraham, si Sarah na unti-unting lumalayo sa kanyang paningin. Na-imagine nyo ba? Bit-bit na si Sarah ng mga sundalo, ng mga tauhan ni Abimelech, at dinala na, sabi ng propeta, dinala na sa chamber para ayusan, para bihisan. At si Abraham nakatingin na iniwanan ng kanyang asawa, na kinuha na ng iba. Sabi ng prophet, don't leave your church. No, sir. You stay right in your church wherever you are at and love your pastor. Hindi nyo sila asawa, pero bigay sila ng Diyos sa inyo. Love your pastor. Love all the members. And everything else. Sister Chichi, kinausap din kita nung nakarang mga araw, ate. Sabi ko, mahalaga ba sa'yo ang ministry? Mahal mo ba to? Mahal mo to? Bigay to ng Diyos sa'yo. Mga musicians, gitara, drums, bass guitar, anything else. Pwede ko tong maging asawa kung young people ako. Yeah. Pwede ko tong itrato na asawa ko. Na sa pagtulog ko sa gabi, katabi ko. Naintindihan niyo ba ibig ko sabihin? Pag sinabing asawa, you are committed. You love. Naririnig ka natin, inaasawa mo na yung cellphone mo. Puro ka cellphone. Katabi mo cellphone, pagising mo cellphone, kausap mo cellphone. Kasama mong kumain, cellphone. Di ba? Pero, hindi yan bigay ng Diyos sa inyo. Sabi ng propeta, mahalin nyo si Sarah. Huwag nyo siyang iiwan. Huwag nyo siyang ipagkakanulo. Amen. Sino nga si Sarah? The church. Love your church. Stay right with your church. Love your pastor. And love the members. All the members. And anything else. Love that. But stay in there. Not to shine with some worldly thing. Magliwanag ka hindi sa mga bagay ng mundo, kundi maging kakaiba ka. Glow with the glory of God in humility. Amen. To be willing to take reproofs. They call you an old-fashioned. Tingnan mo sa taas. Okay, wag na.
To save time, pampito tayo para matapos natin ito. Nais kong bumasa ng isang quote pa. Here not long ago, they got some issues. Last quote din, magtatapos tayo sa ilang mga pahayag. Sabi ng propeta, 1962, presuming. Sa title niya, sa topic niya, presuming. Sabi dito, paragraph 131, here not long ago. Ang tinutukoy niya ay mga Pentecostal. Sa taas na bahagi, taas mo ng konti. Pakita mo lang na ang tinutukoy niya dyan ay Pentecostal. I'm talking about Pentecostal. Taas mo na, ibaba mo na. Sabi ng propeta, here not long ago, they got some issues. So ang mga Pentecostal, yung mga kapatiran, nagkaroon ng mga issue, problema. It's one fold up to himself with little issues. Presuming that's what they ought to have done, that's what they ought not to have done. You stay together, all of you. Don't take your issues out like that. Bring in here and pray it out. If you can have your issue and still love your brother, all right. So kahit magka-issue pala tayo, mga mahal kong kapatid, kahit magka-problema tayo, dapat mahal pa rin natin sila. Hindi dapat natin sila sinusukuan, hindi natin dapat sila iniiwan. If you can have your issue and still love your brother, all right. But when you lose respect and fellowship with your brother, you're doomed. Your issue has killed you. You are just as good as a dead man. Kumusta yung mga puso natin? Mahal nyo ba ang gawain? Mahal nyo ba? Kung darating man ang araw na maging kagaya kayo ni Abraham na madali para sa inyo na bitawan ang ipinagkatiwala ng Diyos sa inyo. Ang ungusap ang Diyos sa inyo. Gagamit siya ng tao para ipaalala sa inyo at sabihin, mali ang ginawa mo, kapatid. Isinasauli ko na sa iyo ang dapat na para sa iyo. Ang gawain ay para sa iyo. Ang fellowship ay para sa iyo. Ang kapatid ay para sa iyo. Iba-iba ang status natin. Iba-iba ang paninindigan natin. Pero may mga kagaya dito ni Abraham na dahil sa takot at pag-aalala, kung minsan ay napakadaling bitawan, iwanan ang bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Mga nasa ministry, mas pinili ang puso, mas pinili ang gusto, hindi ang salita ng Diyos. Pero sa oras na ipaalala ng Diyos ang kanyang salita at ipadala ang mensahe sa inyo sa anumang paraan, you better listen. Hear His voice and harden not your hearts. Pag hindi nyo pinakinggan ang salita ng Panginoon, I'm sorry to say, you're doomed. You are just as a good as a dead man. Pagpakasipag ka sa pag-aaral. Pagpakasipag ka sa pag-aaral, pagtatrabaho. Pero pag iniwan mo ang salita, ang gawain, you're doomed. Pag iniwan mo ang iyong pastor, pag iniwan mo ang iyong mga kapatid, you're just as a good as a dead man. Buhay ka, pero you are in a very bad situation. You are in danger. Anong nangyari kay Abraham, mga mahal kong kapatid? At kay Sarah?
Nang isauli ni Abimelech si Sarah kay Abraham, wala pa rin na-record sa Biblia na kung ano-ano ang sinabi ni Sarah. Ikaw, Abraham, isang beses na lang. Hindi nawala ang respeto at pagpapasakop ni Sarah. At ito namang si Abraham ay tinanggap ang pagkakamali. Nagsisi, nagpakumbaba, sabi ng propeta. Kinalimutan ng nakaraan ang nagawa niyang pagkakamali. Sabi pa ng propeta, dito makikita natin ang soberanya ng Diyos. Paano gumawa ang biyaya? Actually, meron ako mga coach yan, andito binigay ko Sir Marian, pero ang oras hindi na magpapaintulot. Isa sa pinakita ay ang soberanya ng Diyos, paano ang biyaya niya at awa na dumaloy sa buhay ni Abraham. Yeah. Pero nang matanggap ni Abraham ang pagkakamali at nagpakumbaba at nagsisi at muling tinayuan ang dapat niyang katatayuan bilang propeta, bilang ulo ng kanyang asawa. Isa na tumayo, isa na nanindigan bagamat nagkamali, pero itinama ang kanyang pagkakamali. At nakinig sa Diyos. Sa isang paraan na hindi niya inaasahan, na isang tao na magpapaabot ng mensahe, often rebuke na sinabing, Abraham, dapat hindi mo ginawa ang ginawa mo. Nakinig siya. Isang nakinig sa Diyos, isang nagpakumbaba, nagsisi, at isang Sarah na nagpapasakop sa kanyang asawa. At nang sila ay ma-restore, mga kapatid, sabi ng Panginoon kay Abimelech, kinakailangan mong i-restore ang bagay na ito. Basa tayo ng verse sa tayo magtatapos. Puntahan natin ang Genesis chapter 20. Hallelujah. Sa huling mga talata, verse 14. Verse 14, sabi dito, and Abimelech took sheep and oxen and men servants and women servants and gave unto Abraham and restored him Sarah, his wife. Verse 15, hanggang verse 18 tayo. And Abimelech said, behold, my land is before thee. Dwell where it pleaseth thee. And unto Sarah he said, behold, I have given thy brother 1,000 pieces of silver. Behold, he is to thee a covering of the eyes. And to all that are with thee, and with all other thus she was reproved. So Abraham prayed unto God, and God held Abimelech and his wife and his maidservants, and they were children. So nanganak itong asawa ni Abimelech na barren, for the Lord had passed close up all the wombs of the house of Abimelech because of Sarah, Abraham's wife. Anong nakita natin, mga mahal kong kapatid? Isang taong nagkamali, sinadyang pagkakamali, at isang taong hindi sinasadyang magkamali, nang parihas magpakumbaba at itama ang kanilang pagkakamali, parihas nakaranas ng himala. Parihas nakaranas ng pagpapala, na mas sinunod ang salita ng Diyos kaysa sa kanilang pride, sa kanilang damdamin. Alam niyo, binubulay ko nga ang hirap para kay Abimelech kasi puso na yun Tumibok yung puso niya. At habang binubulay ko, Lord, sabi ko, ito po ang problema ng mga kapatid ngayon dito sa church. Puso. And they are doomed, Lord. Tulungan mo sila.
At narito ang mensahe para sa inyo, mga kapatid. Sabi pa natuwa ko sa sinabi ni Brother Jeric, naka-English siya eh. It's up to you. Sinabi mo ba yon, Brother Jeric? O, sinabi mo, pero nakalimutan mo, no? I-review mo yung video. Sabi ni Brother Jeric, it's up to you. Ibig sabihin, nasa inyo ang pagdidesisyon kung alin ang susundin ninyo. Ang salita ng Diyos o ang sarili niyo. Sariling natatakot, sariling nag-aalala, sariling nagkakagusto at umiibig. Si Sarah, si Abraham, yung nasa puso niya takot at pag-aalala, i-give up niya ang iglesia. I-give up niya ang fellowship. I-give up niya yung ministry. And he is doomed. Si Abimelech naman, nagkagusto sa isang dalagang napaganda. At kung hindi siya nakinig sa sinabi ng Panginoon, he is doomed. Pero dahil parihas nakinig, pinagpala sila ng Diyos. Pagpapala o pagpapaalala, it's up to you. Hindi nawala ang tiwala ng Diyos kay Abraham kahit siya'y nagkamali. Ang sabi pa rin ng Panginoong Diyos, He's still my prophet. Sabi ng propeta, siya'y propeta ng Diyos no matter what. Kaya ang kapangyarihan ay nandun pa rin. Isang sinungaling na propeta na magpakumbaba at itama ang pagkakamali, may kapangyarihan pa rin. Hallelujah. Ang kapangyarihan ay nandun pa rin. Ang kaluwalhatian ay nandun pa rin. Salamat sa biyaya ng Diyos. I am comforted, mga kapatid, because of this subject. Napakarami kong pagkakamali sa buhay ko bilang asawa, bilang pastor ninyo. And I am doomed. I'm doing good, yeah, but still I'm doomed. And thank God for His Word. Salamat sa Kanyang mga mensahe para itama ang ating mga pagkakamali. At tayo'y nagpapatuloy. We are still here dahil may Diyos na nangungusap. At merong isang Brother Ryan at mga manggagawang nakikinig sa Diyos. Alam niyo, mga mahal kong kapatid, kung hindi na ako makikinig sa Diyos, gusto na kayong iwan. Sarap ng magpahinga bilang tao. Pero salamat sa Diyos. Habang nare-realize ko ang mga pagkakamali ko, mas lalo kong minamahal ang ministry. At mas lalo kong napapahalagahan ang mga bagay na binigay ng Diyos sa akin. At sana ganun din kayo, mga kapatid. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Kung hindi kayo makikinig, you're just as good as dead man. I-plus mo nga ulit yung title natin. Yan lang kapag merong nagpaalam, Pastor, hindi po muna ako tutugtog. You're just as good as a dead man. Pastor, di muna ako mag-MC. You're just as good as a dead man. Paalala lang yan para sa atin. Pero mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Ating siyang palakpakan, mga mahal kong kapatid. Tayong lahat ay magsitayo sa oras na ito. Hallelujah. Mawit tayo. Alam kong may magagawa ang Diyos. Mahal niyo ba si Sarah? Mahal niyo si Sarah? Sino si Sarah? Asawa ni Abraham.
Mali kayo. Sino si Sarah? Sino si Sarah? Brother Nono, sino si Sarah? Ang church. Tama naman yung sagot mo. Tama rin yung sagot ko. Diba? Sino si Abraham? Ha? Ang ulo. Propeta siya, pero sino si Abraham sa atin dito? Sino si Abraham dito? So, mahalin nyo pa rin ako sa kabila ng mga pagkukulang. At ganon din kayo, mga mahal kong kapatid. At merong mga Abimelech sa buhay natin. Minsan, yung iniisip natin na nanay nating hindi malago, kapatid nating hindi malago, mga stranger, minsan sila yung ginagamit para sabihin sa atin na merong mali sa atin. And we're doomed. Kung hindi tayo makikinig, mga kapatid, sabihin na lang natin, Lord, nagkamali ako. May mali sa puso ko. Natakot ako. Nag-alala ako. Nagpadalos-dalos ako sa pagpapasya. Na dapat sana nanindigan ako para kay Sarah. Si Sarah ay tumitipo sa mga bagay na mahalaga na binigay ng Diyos sa inyo. Ang simbahang ito ay bigay ng Diyos sa inyo, mga kapatid. Ang fellowship na ito ay bigay ng Diyos sa inyo. Ang mga katabi ninyo, bigayan ng Diyos sa inyo. Ang mga pamilya niyo, kahit gaano yan kasama, pamilya niyo pa rin sila. They are Abimelech. Diba? Inagawan ni Abimelech si Abraham ng asawa. Out of nowhere. Kaya lang walang magawa si Abraham kasi natatakot siya. At ito yung kasalanan ni Abimelech. Sabi ng Panginoon, sapagkat kinuha mo ang asawa ng ibang lalaki. Pero salamat, parehas ang dalawang ito nagpakumbaba at itinama ang kanilang pagkakamali. At parehas sila nakaranas ng himala at pagpapala ng Diyos. Mga mag-aaral, makinig kayong mabuti. Talagang nakasentro ko sa inyo kasi you are in danger. You're just as good as a dead man. Alam ko, ang sipag niyong mag-aral. Pero kapag hindi ang Diyos ang nasa una ng inyong priority list, hindi ang gawain, at mas madali para sa inyo na i-give up ang gawain ng ministry, you are doomed. One of this day, marirealize nyo, tama ang Panginoon. Tama ang kanyang salita. Sa mga nagtatrabaho, sa mga may asawa, nagtatrabaho, asawang lalaki, asawang babae. Huwag niyong iiwanan ang Panginoon, mga kapatid. Huwag niyong iiwanan ang kanyang salita, ang kanyang gawain. Dahil lamang sa takot at pag-aalala. You are just as good as a dead man. When God speak to you, you better listen. Amen. At ngayon, sa umagang ito, kung nirespeto nyo ang gawaing ito, at mahal nyo ang gawaing ito, at mahal nyo si Brother Ryan na itinayo ng Diyos sa inyo, sa inyong harapan sa umagang ito, pag tinanggap nyo ang salita ng Panginoon na inyong narinig sa araw na ito ng pagtitipon natin, at itinama nyo at sinaayos ang mga bagay na mali, God will bless you. Amen. Bawit tayo, alam ko may magagawang Diyos. Kung merong mga pinagdaraanan, ang bawat isa sa inyo, mga kapatid, uulitin ko, may Diyos tayo. May Diyos tayo na nagpapaabot ng kanyang mensahe. Sabi ni Brother Jeric, 3 paraan. Siya mismo. Nangungusap siya sa inyo mismo. Pangalawa, sa pamamagitan ng propeta, William Branham.
Pangatlo, sa pamagitan ng fivefold ministry, itinayo si Brother Jeric. Sa araw nito, itinayo si Brother Ryan. At dagdag tayo, may mga taong stranger, mga taong unexpected, na pwedeng gamitin ng Panginoon para sabihin o ipaabot sa atin ang ating mga pagkakamali. Kapag naririnig nyo mga kapitbahay ninyo, mga tao sa labas, at sinasabihan kayo na, Kristiyano ka pa naman, you better listen. Diba? Ibig sa magalit kayo, magsiyasat kayo. Examine yung puso niyo. At kung yan man ay sa pamilya, tatay, nanay, kapatid, kaibigan, kapatiran, bagamat hindi pastor, hindi mangangaral, hindi manggagawa, pero nagsalita ng katotohanan, you better listen. Kung meron kayong laban sa tao, meron kayong issue sa tao, sabi ng propeta, pero mahal mo pa rin ang tao, you are doing right. You can love your brother, your sister. Amen. At kung magagawa natin yan, mga mahal kong kapatid, may Diyos tayo na merong magagawa. Para ayusin ang lahat at i-restore ang lahat sa buhay natin. Ulitin natin yan. Then we will close. Isang awit lang siguro, oras, hindi papaintulot. Hallelujah. Alam kong may magagawa. Hallelujah. Ang Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. Alam kong may magagawa. Amen. Ang Diyos. Kung ako'y magtatapat at kung ako'y magtatapat at sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa. Amen. Ang Diyos. Naniniwala kayo? Nagtitiwala? Nananampalataya na may magagawa ang Diyos natin? Yeah. Mga kapatid, mas mahigit siyang magagawa. More than your teachers. More than your works. More than your talents. More than your hard works. Gaano man kayo katalino, gaano man kayo kalakas, gaano man kayo kagaling, gaano man kayo kasipag, gaano man kayo kahusay, pag wala ang Diyos, wala kayong magagawa. Sabi ng Panginoon, ang sanga na hiwalay sa puno ay mamamatay. Ang sanga na hiwalay sa puno, hindi mamumunga, hindi sasagana. Pagpalain nawa kayo ng Panginoong Diyos. Pagpalain nawa tayong lahat ng ating Panginoon. Si Sarah, nagpasakop. Si Abraham, nagpakumbaba. Itinama ang pagkakamali at nanindigan. At ang mag-asawa ay pinagpala ng Diyos. Amen. Mga kapatid, ang kailangan lang natin ay pagpapasakop, pagpapakumbaba. Ay manalangin sa oras na ito. Ama naming Diyos na banal at dakila, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos na nangusap kay Haring Abimelech. Lord, you are the same God. Ang Diyos ng Israel.
ang Diyos na nangako ng pangakong lupain para sa mga Hudyo. Salamat po sapagkat nakilala ka namin. Salamat sapagkat nakita namin, narinig namin ang iyong mga salita. May mga panahon sa buhay namin, Panginoong Diyos, na wala kaming kamalayan at pagpapahalaga sa iyong salita, sa iyong kalooban. Ngunit nang amin itong marinig, Panginoong Diyos, na kami ay magdesisyon na maniwala sa iyo at magtiwala. Naranasan ka namin sa aming mga buhay. We feel in love, Lord. Naranasan naming umibig sapagkat una kang umibig sa amin. Isang pag-ibig na hindi kagaya ng pag-ibig sa mundo, kundi pag-ibig na bulag sa sanglibutan, na hindi nakikita ang karangyaan nito at kayamanan, kundi isang pag-ibig na ang itinitibok ay ang iyong kalooban, ang iyong kaluwalhatian, na ito ang nagpapasaya sa amin, Panginoong Diyos. And I know, Lord, nakita mo ito sa mga kapatid ko na yung pinili at hinirang sa dakong ito. Ngunit may mga panahon din, Panginoong Diyos, mas malimit ang mga sandali ng aming puso ay naliligaw. Na napakadali para sa amin ang isuko, Panginoong Diyos, ang mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin. Napakadali para isipin na iwanan. I-give up, Lord, ang ministry, ang gawain mo, Panginoong Diyos, ang mga kapatiran, ang fellowship, at ang lahat ng ito, Panginoong Diyos, ay nakikita mo rin. At patuloy kaming humihingi ng tawad sa lahat ng ito. Ang iyong lingkod, kasama ng aking mga kapatid sa dakong ito, Panginoon, patawarin niyo po ang bawat isa sa amin. Kung nasumpungan mo man po ang bawat isa sa katigasan ng ulo at sa kalamigan ng puso, at tila ba manhid, Panginoong Diyos, na hindi na magawang mapakinggan ang iyong salita. Kung sino man, kung meron man sa amin na nasa ganitong aba at miserabling kalagayan, na wala ng puwang ang iyong salita para maging priority sa kanilang buhay, Lord, abutin mo po sila sa araw na ito. Minsan pa, have mercy on them, Lord. Minsan ka pa pong magbiyaya. At minsan ka pang mangusap sa kanila, Panginoong Diyos. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa mga salita mo sa araw na ito. Mula pa kanina, hanggang ngayon, nangungusap ka. At salamat po sa pagtuturo at pangaral mo sa amin. Dalangin ko lamang, Panginoong Diyos, patuloy na pagpapala sa bawat isa. At patuloy na pangunguna mo, Panginoong Diyos, sa gawaing ito. At sa bawat kapatiran na pinili mo, Panginoong Diyos, upang maging parte ng fellowship sa dakong ito. Lord, salamat sa gusali. Salamat sa mga upuan na nandito. Sa lahat ng bagay, Lord, na nandito. Salamat sapagkat ipinagkaloob mo ito sa amin. Ang mga instrumento, Lord, salamat. At higit sa lahat, ang mga kapatiran, Panginoong Diyos, ang bawat isa amin. Salamat po, Panginoong Diyos. Hallelujah. Salamat po sa mga kapatid ko na nandito, sa mga co-ministers ko, sa mga kapatid na ginagamit mo sa ministeryo, Lord, salamat. Sa mga nanay, hallelujah, sa mga young people, Lord, sa mga tatay, salamat po, Panginoong Diyos. Salamat po sa lahat. At kahit man po sa mga pagsubok na pinapahintulutan mo, mga pagkakamali po na naranasan namin, pero salamat po sa patuloy na pagtutuwid sa bawat isa. Na sa oras na may tama po ang aming puso, mas lalo din naman po naming napapahalagahan, Panginoong Diyos, ang mga bagay na ipinagkatiwala mo sa amin. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Hallelujah. We bring back to you all the glory and honor and praise. And we ask all these things in prayer. In the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. 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 Ating palakpakan ng Panginoon.